Bago ko ipaliwanag yan, mayroong kasalukuyan na ginaganap na military exercise between Australia, Canada, and Philippines, yung tinatawag na ALON 2025, na kung saan itong pinakamalaking deployment in 20 years ng Australian Defence Force. 1,200 personnel dyan ngayon sa Philippines. Ito ay magtatapos sa 29, nagsimula na August 15. Ito ay sinamahan ng mga F-18 at saka EA-18 Growler. Itong Growler, dalawang bansa lamang sa buong mundo ang gumagamit nito, yung US at Australia, na kung saan ito electronic jamming aircraft. First time itong dineploy din sa Philippines. Kasama dyan ang air warfare destroyer, His Majesty's Ship, Australian destroyer na tawag namin yan Brisbane. So, nandyan sila ngayon sa Philippines, kasama yung isang Halifax frigate class ng Canada. So, malit lamang ang partisipasyon ng Canada. Kasama rin dyan ang US Marine Darwin Rotational Force kasi may nakabase ng mga US Marines dito sa Northern Territory, malapit sa Indonesian border. So, noong Friday, August 22, nagpermahan si Deputy Prime Minister at current Defense Minister ng Australia, Richard Marsh, saka si Secretary of Defense Gibo Chudosio ng memorandum na kung saan by next year, magpepermahan ang Philippines saka Australia yung parang EDCA-like agreement na kung saan magpe-position ang Australian forces dyan sa Philippines. Kasi ang Australia ay pangalawang bansa na mayroong visiting forces agreement sa atin. So, yung agreement na yan ay magpapahintulot sa Australia sa paggamit ng 5 EDCA sites. Hindi ko lang alam, wala pa silang sinasabi kung saan. So, kasama itong nabanggit mo nga kanina, yung prepositioning. Pero sa ngayon, may mga preposition provision kami dyan sa Australia aid na kung saan, napapansin nyo, kapag mayroong sakuna, kung minsan nauna pang Australia 8K sa DSWD, which is kung minsan nakakaya isipin. So, ibig sabihin, sir, separate ito. Pag sinasabi natin Australia, separate ito sa US natin na mayroon tayo EDCA sites. Wala silang sinasabing sites eh. So, posibleng isang lugar, posibleng separate. So, hindi natin alam kasi ang Australia is kasama sa US kung ano man yung gera. Kasi sa matter of fact, yung US Army Pacific, ang deputy commander niya is Australian Major General. So wherever the US goes, Australia follows. Okay. So ano pong mga benepisyo natin yung makukuha sa Pilipinas at sa Australia na itong agreement ito at nitong EDCA? Ito ay popondohan ng Australian Fund kasi nga alam naman natin na yung ating Armed Forces Modernization kailangan ng more than 1 trillion pesos. Alam naman natin kung saan napunta yung pondo, di ba? Sa flood control na naman, Jake. Okay. So, mayroon kaming interest dyan sa South China Sea. So, ang Australia at saka US ay talagang nag-i-step in. Yung ating, to give an example, Bombo Menji, yung ating bagong barko, yung Antonio Luna, yung Jose Rizal class, yung kararating na Malbar class, wala yung yung tinatawag na close-in weapon system na kung saan, kung titira ng missile yan, sabog yan. So yung CIWS, pupondohan ng Amerika. Samantala yung ating pondo ay nasa bulsa ni Congressman, tsaka ni Senador. So ano pong benepisyo sa Australia nito? Ito lang yung interest niya dito sa may Indo-Pacific region. Ang interest ng Australia kasi yung aming trade. Kung maisara ng Chinese Communist Government yung South China Sea, lalo yung Taiwan. Kasi titingnan ng na-distract kasi ang ating populasyon ng ating mga kababayan sa nangyari sa flood control at sa pagtanggal kay General Torre. Pero the bigger problem is itong West Philippines at saka lalo yung Strait of Taiwan. Kapag ang China in-invade ng Taiwan, ang laki na ang problema ng Philippines kasi do you really think na igagalang ng China ang ating even mag-declare tayo neutrality? I doubt. Kasi yung Mabulis Island, the northernmost part ng ating territory is less than 150 kilometers to southern Taiwan. To get the PLA forces to southern Taiwan, yung port of Kaohsiung, kailangan nila sakupin ng Batanes.